Ayan, so here is our example problem number 2 natin for balancing in survey. So kanina, ginamit natin yung compass rule. Ngayon, gagamitin natin yung transit rule naman. So balance the given survey by using transit rule naman tayo. So parang kanina yung ginawa natin, i-complete natin yung tabulation and then i-compute natin tong mga ito. Ayan, so next slide tayo. So using transit rule, mag-balance ulit tayo ng na survey natin. So dito, ilagay natin yung formula for transit rule para makuha natin yung correction sa latitude and departure. So, transit rule. So, yung naiba dito, yung pagkuha ng mga correction. So, dito, summation ng latitude times latitude divided by summation ng north minus summation ng south. And then, for sea depth, so, summation ng departure times departure summation ng east minus summation ng west. Ayan. So, kanina nakuha na natin yung latitude and departures. Ilagay na lang natin. So, na-compute naman na natin. So, ilagay na lang natin. So, this is positive 83.159. And then for departure, ayan, ilagay ulit natin. So, na-compute natin na kanina ito. So, ilagay na lang natin. So, 65, positive 65.329. And then, this is negative 137.11144. And then, yung departure natin dito for line DA, so 0. So, 0 siya kasi nga yung bearing natin is due north. So, wala tayong departure doon. So, 0. So, dito, ilagay natin yung summation natin. So, dito sa may latitude, yung summation natin dyan is negative 7.65. And then, dito is positive 22.179. Ayan. So, kunin natin yung sea lat and sea depth. So, dito, kailangan muna natin kunin yung summation ng north minus summation ng south. Ayan. So, summation ng north minus summation ng south. So, kunin natin yung mga positive. Ayan, di ba? Yung north, mga positive yan. And then yung mga south, negative. And then dito sa departure, pag east, positive. And west, negative yon. So, 83.159. And then, ito, 113.00. That is 196.159. And then, dito naman for summation ng south, so negative 118.997 and then negative 84.812. So that is, so minus negative 203.809. So, yung magiging answer natin dyan. So, yung summation ng north minus summation ng south, that is 399.968. Ayan. For dito, naman sa sea depth, yan. So, summation ng east minus summation ng west. So, kunin natin yung mga positive dito. So, this 93.994 and then, ito 65.329. And then, so that is negative 137.144. So, di ba ito? So, negative times negative, so magiging positive lang din naman yan. So, i-add natin. So, ang makukuha natin dyan for summation ng east minus summation ng west. So, that is 296.467. Ayan. So, nakuha na natin. Pwede na natin kunin yung silat. So, dito sa silat, so sa calcu, gawa ulit tayo ng equation natin. So, dito, i-neglect muna natin yung negative sign. So, 7.65 times. So, itong latitude, so latitude nagbabago siya. So, let's say, alpha A na lang yan, divided by, ito, ayan, so 399.968. So, gawa tayo ng equation sa calculator para mas mabilis.
since yung mga quiz natin exam, merong may allotted time lang, so 1 hour. So, pag mano-mano yan, time consuming siya. So, ito si depth, summation ng depth, so ito 22.179 times, ito, alpha A. So, yung departure natin, ito. So, alpha A ulit yan, divided by, ito, yung summation ng east minus summation ng west. So, 296. Ito, 467. Ayan. So, compute mo na lang sa calcu. So, ito, magtatanong na lang kung anong value ng A. So, ilagay mo na lang. 'Di ba? Ilagay mo na lang. So, 83.159. So, using ito, yung silat. So, yan. Makukuha na natin yan. So, that is 1.591. Ayan. So, neglect muna natin yung negative sign. Ayan. So, that is 2.276. Ayan. And then, magtatanong ulit equal. And then, magtatanong ulit yung value ng A. So, ito, input natin 84.812 equal. So, ang lalabas dyan is 1.622. And then, next, input natin, magtatanong ulit yung calcu. 113, yung value ng A. So, that is 2.161. Ayan. So, nakuha na natin. Next tayo. For C depth, ito naman. So, dito palitan yung 7.65. So, ito ipalit natin 22.179 and then ito 296.467. Ayan. For C depth or the correction sa departure. Ayan. So, yan. Magtatanong ulit yung kung anong value ng A. Ito, input natin 93.994. So, makukuha natin dyan. Ang ilalabas ng calculator is 7.032. Yan, equal lang. So, next, ito, 65.329. So, makukuha natin dyan is 4.887. And then next, ito, yan, pindot equal lang. So, magtatanong ulit yung value ng A. So, ito, pindot natin 137.144. So, ang ilalabas niyan is 10.260. Ayan. Ayan, laki naman ng point na yan. 10.260. Ayan, so 7. Ayan, so next is to 0. So, 0, 0. Ayan, 0 na yan. Next tayo for, ito na, adjusted latitude and adjusted departure. And burahin lang natin to para may paglagyan tayo ng mga formula. Ayan. Same lang naman yung mga formula natin dito. So, ang nabago lang for transit rule, yung mga corrections sa latitude and departure. So, yung sa latitude and departure, mga adjusted yan. So, same lang din naman ng mga formula. Pero, nagbabago yung answer since yung iba yung nakuha natin, yung correction natin sa departure and latitude using transit rule and using compass rule. So, magkaiba sila. So, mababago din yung adjusted depth, adjusted latitude, and itong mga length and adjusted bearing. So, ilagay natin anong formula ng adjusted latitude natin. So, latitude. So, this is latitude plus or minus C lat, and then adjusted depth natin is equal to departure plus minus C depth. For adjusted length, ayan, so adjusted, so ADL na lang, square for dito, squared plus A, ito, adjusted depth, squared, ayan, square root lang natin yan. And then, for adjusted bearing, ilagay na lang natin yung mga formula para yung mga answer natin, dito na, sa table natin. So, dito, adjusted depth, divided by adjusted latitude. Ayan. So, una, di ba, for adjusted latitude and adjusted depth, yung rule natin dito, ayan, dito sa pag-summation, pag yung nakuha natin na, dito, pag yung nakuha natin na summation, sa latitude and summation sa depth, so dito, yung summation ng latitude natin is negative yung nakuha natin. So, pag negative, idadagdag natin yung silat, so plus. And then kapag naman yung summation sa depth, ayan. So, yung nakuha natin dito sa summation ng departure natin is positive. So, ang gagawin natin sa C depth natin is ibabawas natin.
So, minus. Ayan. For adjusted latitude is equal to latitude. So, plus. I-plus natin yung silat natin since yung nakuha natin na summation ng latitude natin is negative. And then, for adjusted departure naman is equal to departure. I-minus natin yung nakuha natin na sea depth since yung nakuha natin na summation ng departure natin is positive siya. So, ibawas natin yung correction sa departure na nakuha natin dito. Ayan. I hope it's clear, malinaw yun. Ayan, so, sana wag kayong malito doon. Ayan. So, yan, kunin natin. For line A, B, so adjusted latitude. So, adjusted latitude muna tayo. This is 83, dito. 83.159 plus, ito, 1.591, that is 84.75. And then next, negative, ito, negative 118.997. I-plus natin ito, 2.276, that is negative 116.721. And then next, ito, negative 84.812 minus negative 84.812 plus, ito, plus 1.622. So, that is negative 83.19. Ayan. Next natin, so dito, latitude, so ito, 113 plus 2.161. So, that is 115.161. Ayan. So, next, adjusted depth. So, palitan lang natin ng color kasi nakakalito siya. So, adjusted depth, ayan. So, nakakaduling. Ayan. So, adjusted depth, so dito, ayan, ito, adjusted depth is departure, ayan, minus. Minus natin yung nakuha natin na dito, sea depth or correction sa departure. So, 93.994 minus 7.032. So, that is 86.962. Ayan. Next, 65.329 minus, ito, 4.887. That is 60.442. Next, ito, 100, negative 137.114 minus 10.260. So, that is negative 147.404. And then, so dito, departure 0, 0 lang naman. So, that is 0. Next tayo for adjusted length natin, adjusted length. So, adjusted latitude squared plus adjusted, ito, depth natin. So, square nyo lang yon, square root. So, makuha natin dyan, una. So, ito, this is meter, meter yan. So, this is 1. Palitan natin ang kulay. So, this, blue na lang. So, una, line AB. So, 121.429. And then, line BC, ayan, 131.442. And then, line CD, this is 169.259. And then next is for line DA, this is 115.161. Ayan. So, dito pwede naman kayong gumamit ng equation. Yan, equation sa calcu para mas madali. Yan, ganyan. A squared plus B squared. So, isalpak nyo yan, yung ito. Para mas madali, para mag-input na lang kayo. Ayan. So, next tayo is adjusted bearing. So, using this formula. Ayan. So, ilagay na natin. So, palitan natin ng color. Orange na lang. So, una, hindi siya halata. Ito. So, dito, una, line AB for adjusted bearing. Ayan. So, 45 degrees, 44 minutes, 16.96 seconds. Line BC, 27 degrees, 22 minutes, and then 35.82. Ay, nabura. 27, this is 22. And then 35 ito. 0.82 seconds. Ayan. So, next is 60 degrees. And then 33 minutes. Ayan. 39.73.
seconds. Ayan, so sa calculator kasi pag minsan yung nilalabas, niluluwa ng calculator natin is decimal. So 60 point something ganyan. So para maging ganito, degrees and minutes and then seconds, ipindot nyo lang sa calculator yung ganyan. Kung mahanapin nyo yan, yung nasa taas niya is yung prime factorization or the p fact. Ayan. So yan, pindot nyo lang yan. So lalabas na ito, iluluwa niya na ito. Yan, naka-degrees na siya. So ganun. So baka nakalimutan nyo na. So, dito, for line DA, so wala naman siyang so yung bearing natin dito is, ito, due north. So, due north na to. Ayan, so due north. And then, kunin natin yung mga direction natin. Ayan, so direction, ayan, ulit, dito, direction, yan. So, positive, north, kapag negative, south. Ayan, for latitude dito. So, this is north, positive, negative 160, so that is south, negative 83, and then, so that is due north na siya, ayan, due north na. And then next is dito tayo sa departure, ayan, so pag positive is, pag negative, west, yung equivalent niya. So dito, tingin tayo dito sa may adjusted departure. For adjusted bearing, yung direction niya, so ito, east, ayan, hindi na siya nag-ano, na next na siya. East. And then ito, east ulit. Ito negative. Ayan, kaya west. Ayan, so ito, wala naman na. So 0. Ayan, due north na yung direction niya. So yan, nakuha na natin yung ito. For DNA, adjusted length and bearings. So dito, ito, kunin na lang natin to. Ayan, dito na lang. So kunin ulit natin. Ayan, for length, sulat ko na lang. So summation ng latitude squared plus summation ng departure squared. And then, ganyan. So, yung makukuha natin dyan, so, negative 7.65 squared plus 22.179 squared. Sobra siya. Ganyan na lang. So, yung length natin dito, equal, so this is 23, sorry, 23.461. Meter. Ayan. So, yan yung answer natin for error of closure natin. And then, letter B. Ayan. So, yung bearing side of error. So, tangent inverse. So, this is negative depth. And then, minus lat. Ayan. So, lagay natin. So, tangent inverse. Ito. For depth natin is 22.179. And then, yung latitude natin ito, negative 7.65. So, yung makuha natin dyan, yung length natin, bearing pala natin, bearing. So, 70 degrees. And then, 58 minutes and 10.62 seconds. And, yung direction natin, ayan, so, direction natin kanina, so ito, negative times negative, so that is positive. So, for latitude, that is north. And then ito, negative times positive, so that is negative. So, pag sa departure, pag negative, that is the west. So, yung direction na natin ngayon is northwest. Ayan. So, yan na yung sagot natin for the side of bearing, side of error. So, 70 degrees, 58 minutes, 10.62 northwest. And then, yung last is the precision. So, lec divided by d. So, dito, yung d natin dito is 535.50 meter. Ayan. So, 23.461 meter. So, kanina, yung unang video natin for sample problem sa compass rule. So, ito, yung nakuha na natin. Yan. So, that is, so, gagawin nyo lang para makuha yung precision. So, 1, ilagay nyo muna 1. Tapos, reciprocal nito. So, 535.50 divided by 23.461. And then, ito, i-divide nyo yan. So, makukuha na yan. I-divide nyo ito muna. So, i-copy nyo yung 1. And then, i-divide nyo to. 535.50 divided by 23.461. Ang makukuha nyo dyan is 22.825. So, yan na yung sagot natin for the precision. 1 divided by 22.825 or 1 is to 22.825. Yon. So, yan yung mga sagot natin for this sample problem number 2. Ayan. So, yan yung mga pag-balance ng survey natin.
using transit rule. Ayan, so I hope na naintindihan ninyo and nakatulong tong video na to. And if you find this video helpful, ayan, look, i-like nyo naman tong video na to, and then mag-subscribe na din kayo, and you can share to your friends para makatulong din sa pagre-review for your quiz or exams. Ayan, so I hope na nakatulong, and see you for the next video, and thank you for listening, guys. Ayan.